Negosyo Balita, patuloy ang nakukuhang kita ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Sin Tax Reform Law. Sa katunayan, inaasahang makakamit ang projected revenue target na 33.96 billion pesos sa unang taon pa lamang ng pagpapatupad nito. Para sa detalye, balita mo kami Sam Ramirez. Mahigit 6 na buwan matapos maisabatas ang Sin Tax Reform Law of 2012 kung saan naglalayong kumolekta ng excise tax sa mga tobacco products at alasing na inumin, patuloy na tumataas ang nakukuhang revenue dito ng pamahalaan. Kaya naman inaasahan na makakamit ang projected revenue na 33.96 billion pesos sa unang taon ng implementasyon. Ito ay ayon kay Senator Franklin Drilon, ang sponsor ng nasabing batas. Ngunit hindi masyadong masaya ang senador dahil ibig sabihin hindi pa masyadong nababawasan ang mga Pilipinong naninigarilyo na isa rin sa mga nais ng pamahalaan. Dagdag pa ni Drilon na imbis na tumigil, bumibili lamang sila ng mas murang brand ng sigarilyo. Ngunit inaasahan nilang mababago ang trend na ito kapag ipinatupad na ang unitary tax, isang sistema kung saan ibinabase ang tax sa global income o pangkabuang kita ng isang kumpanya. Ayon naman sa Philippine Global Youth Tobacco Survey na may 5,919 high school students na participants, 46.2% o 2,730 ang nakasubok ng manigarilyo. 64% din o 3,788 sa mga sumagot ng survey ang nagsabing hindi sila tinanggihan na pagbentahan ng sigarilyo kahit na sila ay menor de edad. Patuloy pa din ang pagkalat ng impormasyon hinggil sa masasamang epekto ng paninigarilyo. Isa sa mga isinusulong ngayon ang paglalagay ng mga graphic warnings sa mismong pakete ng sigarilyo. Ulat para sa Television ng Bayan, Sam Ramirez.